Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Bai. Mukhang magkakaroon tayo ng gulo, sabi niya, nagniningning ang kanyang mga mata. Hindi masama. Mula sa pananaw ni Bai, isang hukbo ng mga labanos ang makikitang umaalis sa kanilang sarili mula sa lupa. Nagtipon sila mula sa lahat ng direksyon, sinimulan ang kanilang pag-abante patungo sa grupo. Dumilim ang mga mata ni Bai sa kasabikan. Nasiyahan siya sa kilig ng paparating na labanan. Dahil ito ang pinakagusto ko, angal niya. Si Jinsho Bako at Chu Zishuan ay sumunod sa likuran. Si Jinsho Bako, sumusulyap sa paligid ng may kuryosidad, ay nag-isip. Batay sa mga talata ng matanda, kaya ko ang lugar na ito ay puno ng mga halimaw na nakatago sa ilalim ng lupa. Hula ko, doon din nakatago ang espada. Si Chu Zishuan, naglalakad sa unahan, ay nagsalita. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi na kailangang pag-isipan ang kanta ng namumutol ng kahoy ng mas matagal. Nakatingin siya sa unahan, halos hindi makapagsalita. Tapos na ba agad? Sa harap niya ay nakatayo si Bai, may hawak na dalawang espada, pumipintig sa masiglang spiritual energy. Sa kanyang paanan nakahiga ang mga labanos na halimaw na pinatay at pira-piraso. Isa sa mga espada sa kamay ni Bai ang kumikinang ng maliwanag. Sa ilalim nito, isang system interface ang nagpakita ng impormasyon. 5-element sword spirit, wood emerald green. Level 12. Power 50. Speed 120. Constitution 70. Spiritual power 60. Woodgrass stage piece. Sa mga lugar na may mayamang halaman, lahat ng katangian ay tumataas ng maximum na 5 beses. Maaaring itago ang sarili sa loob ng anumang halaman o bagay na gawa sa kahoy upang mag-imbak ng kapangyarihan. Pagkatapos mag-charge, maaari itong ilunsad ng 10 beses ang kapangyarihan at penetration. Pagkatapos makuha ang impormasyon tungkol sa espada, labis na nasiyahan si Bai. Itinaas niya ang sandata, hinahangaan ito. Pinataba ng tubig ang kahoy, bulong niya. Napakagaling. Maaari itong makihalubilo ng walang patlang sa anumang halaman. Ang mga kakayahan nito sa pag-ambush ay kahanga-hanga rin. Sa gayon, humakbang si Bai, nanguna. Lumingon si Mangming, kumakawi sa dalawang lalaki sa likuran nila. Huwag na kayong tumayo dyan, tawag niya. Tuloy-tuloy na tayo. Nagpalitan ng tingin si Jinsho Bako at Chu Zishuan. Isang pakiramdam ng pagkalito ang bumalot sa kanila. Pakiramdam nila ay lubos silang kalabisan, na parabang ang kanilang presensya sa mistikong kaharian na ito ay hindi kinakailangan. Kinamot ni Chu Zishuan ang kanyang ulo. Ano ba ang ginagawa ko rito? Nagtataka niyang tanong. Umakyat sa bundok si Bai at ang kanyang mga kasama, sumusunod sa figure ng isang matandang namumutol ng kahoy sa mas mataas na landas. Ang namumutol ng kahoy ay umaawit ng mga talata habang umaakyat. Ang daan patungong Shushan Mountain ay mahirap. Ang daan patungong Shushan Mountain ay matarik. Ang 5 elemento ng langit at lupa ay bumubuo ng mapanganib na mga pagsubok. Ang landas ay puno ng mga mapanganib na bangin, basag na buto, at sirang laman na nahuhulog sa malalim na bangin. Habang kumukupas ang huling umalangaw na nota, isang kaskada ng mga bato at mga labi ang bumulusok mula sa itaas, ikinagulat ni Bai at Chu Zishuan. Ang ulap ng alikabok ay mabilis na bumalot sa grupo ni Bai, pinilit silang takpan ang kanilang mga mata. Hindi lang makapal ang alikabok, kundi hinahampas din ito ng hangin sa isang nakakabulag na pagkasira. Natagpuan ni Jinsho Bako ang kanyang sarili na hindi makahakbang pasulong. Hindi ako makahakbang, sigaw niya, humugot ng isang golden light protection talisman mula sa kanyang balabal. Sa pagkakita kay Jinsho Bako na naglabas ng talisman, mabilis siyang pinigilan ni Mangming. Teka, tila may mas praktikal na solusyon ang dalaga. Nag-alok siya kay Jinsho Bako ng isang pares ng goggles. Hindi madaling likhain ang talisman na iyon, sabi niya. Ito na lang ang gamitin mo. Humarap sa kanya si Jinsho Bako, labis na nagpapasalamat. Isinuot niya ang goggles, at agad na lumino ang kanyang paningin. Wow, Mangming, ang galing mo, papuri niya. Handa ka, ngumiti si Mangming. Ginawa ko lang sila gamit ang Dream Weaving, sagot niya. Di nagtagal, ang buong grupo ay nilagyan ng protektibong eyewear. Si Bai, na nangunguna sa daan, ay nagbigay ng thumbs up kay Mangming. Magaling, Mangming, sabi niya.
Kahit papaano, hindi na natin kailangang takpan ang ating mga mata. Sa panlabas, nagpakita siya ng kalmado at katiyakan. Ngunit sa loob, nanatili siyang nag-aalala. Kahit na hindi masakta ng alikabok ang aking mga mata, naisip niya, nakakainis itong alikabok na tinatangay ng hangin. Nagpatuloy sila ng ilang sandali nang biglang yumanig ang lupa. Huminto ang lahat, isang nag-iinspeksyon sa kanilang paligid. Nang walang babala, isang shower ng mga bato ang bumulusok mula sa itaas, tumama kay Bai at Chu Zixuan. Hindi pinalad si Chu Zixuan. Isang malaking bato ang bumangga sa kanya, na nagpatamba sa kanya sa bangin. Sumigaw sina Jin Shobako at Mang Ming dahil sa pag-aalala. Sumilip si Jin Shobako sa gilid. Ano ang gagawin natin? Senior Mang Ming, sigaw niya. Ang hangin at alikabok ay napakakapal. Hindi ko makita kung saan sila nahulog. Mabilis siyang binigyan katiyakan ni Mang Ming. Ayos lang. Pupunta ako at titingnan. Sumilip siya sa kailaliman, ngunit wala siyang nakita. Tanging isang umaaligid na buhawi ng alikabok at mga labi. Isang alon ng pag-aalala ang bumalot sa kanya. Habang maingat siyang bumababa, nakita niya si Bai. Master, bulong niya. Si Bai ay lumipad pababa at sinalo si Chu Zixuan, ang Sword Immortal. Umubo siya, ang boses ay napipilitan. Mang Ming, nakakain lang ako ng isang subo ng lupa. Hindi biro itong secret realm. Maging si Bai ay tila nahihirapan. Nagsalita siya sa isang mababang boses, pinaalalahanan si Mang Ming. Restricted ang paglipad sa pagkakataong ito. Mas mabilis nitong nauubos ang iyong spiritual energy. Ilang beses ko lang itong ginamit, at pinapawisan na ako. Kung tumalon ka, malalagay ka sa malaking problema. Nag-abot ng water flask si Mang Ming kay Bai. Hindi makapagsalita sa kanyang kagitingan, tumingin siya sa kanya, hindi sigurado kung paano sasagot. Ngayon, determinado si Jin Shobako na humanap ng solusyon sa kanilang problema. Sa tingin ko kailangan nating malaman kung paano maiiwasan na itulak tayo pababa ng bangin ng mga biglaang pagbagsak ng bato na ito, sabi niya, ipinag-cross ang kanyang mga braso at nakatingin sa itaas. Nagpatuloy si Jin Shobako, ang hangin at alikabok na ito ay nakakasagabal din sa spiritual sense. Hindi ko mahulaan ang oras o lokasyon ng susunod na pag-atake. Mabilis na itinuro ni Bai ang isang pangunahing obserbasyon. Simple, sabi niya, may kalahating segundong pagyanig bago bumagsak ang mga bato. Gamitin ang inyong mga pandama. Huwag hayaang makagambala sa inyo ang hangin at alikabok. Kapag naramdaman mo ang pagyanig, umiwas ka agad. Sa puntong ito, nagsalita si Chu Zixuan. Ang kanyang boses ay puno ng respeto para kay Bai. Nahuli mo ang mga detalye pagkatapos lang ng isang pagkikita. Inutusan sila ni Bai na manatiling malapit at maghintay para sa susunod na pag-atake, at kung may sinumang hindi makakapagrikto sa oras, dapat silang manatiling malapit sa kanya. Sumagot sina Mang Ming, kasama sina Chu Zixuan at Jin Shobako na naiintindihan nila. Ngunit sa sandaling humakbang sila ng ilang hakbang pasulong, biglang nagkaroon ng malakas na dagandong. Pagkatapos, nagsimulang bumagsak ang mga bato. Tinulungan ni Bai si Chu Zixuan habang ang grupo ay mabilis na sumugod pasulong upang maiwasan ang mga bumabagsak na bato. Pinuri ni Bai ang lahat, at tila nalutas na ang problema ng pag-iwas sa bangin. Ngayon kailangan na lang nilang tapusin ang level na ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Mang Ming si Bai tungkol sa Earth Spirit Sword. Nandyan lang ito para kunin. Hindi ba niya gusto? Sumagot si Bai na hindi niya ito kailangan. At ipinaliwanag ni Jin Shobako kay Mang Ming na ang Earth Spirit Sword ay hindi tugma sa Water at Wood Spirit Swords ni Bai. Dagdag pa, hahadlangan ng Earth Spirit Sword ang Water Spirit Sword. Sumang-ayon si Bai kay Jin Shobako, idinagdag na ang huli niyang pagpipilian ay Gold of Fire. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapako pa rin sa imahe ng matandang namumutol ng kahoy, patuloy siyang humuhuni ng kanyang mga talata. Ang daan patungong Shushan Mountain ay mahirap. Ang 5 elemento ng langit at lupa ay lumilikha ng mapanganib na mga pagsubok. Ang nagbabagang araw ay walang awang nag-init, nahihilo at magaan ang ulo. Sina Jin Shobako at Chu Zixuan, basang-basa sa pawis, ay nagreklamo. Hindi ito maganda. Malapit na akong mayho ng buhay. Hindi na ako pinapawisan. Nag-e-evaporate na ako. Maaari bang balak ng Fire Spirit Sword na sunugin tayo ng lubusan?
Ito na talaga ang pinakatuso na sword spirit na nakita ko. Si Mang Ning, ang tanging babae sa grupo ni Bai, ang pinaka nagdusa sa ilalim ng walang tigil na araw. Basang-basa, ang tubig na ini-conjure niya ay agad na nag-evaporate. Maging ang kanyang parasol ay hindi nagbigay ng ginhawa. Master, sigaw niya, ang iyong disipulo ay malapit ng maging isang tuyong bangkay. Sa kabila ng pagod, si Bai ay walang ipinakitang kahinaan. Nagsumikap siyang maging isang haligi ng lakas para sa grupo, lumingon pabalik upang hikayatin sila. Huwag kang mag-alala, malapit na ito. Huminto siya, may nag-iisip na tingin sa kanyang mukha bago nagpatuloy. Hindi lang paputok na kapangyarihan ang anyo ng apoy. Tumingin siya ng matindi sa unahan habang nagsasalita. Mabagal na pagsunog, matiig ang paghihintay, nag-iipon ng lakas hanggang sa magbigay ang hangin ng sapat na panggatong para sa isang nagngangalit na impyerno. Apoy din iyon. Naunawaan ni Chu Zishuan at may panibagong pag-asa, nilapitan niya si Bai. Master Bai, tanong niya, ibig bang sabihin ay nalaman mo na kung kailan darating ang Fire Sword Spirit? Sumagot si Bai, oo, nililinaw ito ng kanta ng namumutol ng kahoy. Darating ito kapag ikaw ay nahihilo at magaan ang ulo, hindi makapagsalita. Si Jin Shobako, na na-overwhelm ng init, ay hindi na nakapagsalita ng ilang sandali. Nagawa niyang mautol habang nanganganib siyang matamba. Nakapako ang kanyang tingin sa kalangitan. Nagsimulang lumubog ang kanyang mga mata. Nasa limitasyon na siya. Bigla, isang espada ang sumugod patungo sa kanyang mukha. Si Bai Yun, itinutok ang isang espada kay Jin Shobako. May tahimik na kumpiyansa, sinabi niya, nakuha na kita. Lumabas na nakakuha si Bai ng isa pang espada, ikinagulat ang pagod na si Jin Shobako. Ipinakita ng espada sa kamay ni Bai ang mga stats nito. 5-element sword spirit, fire preheart. Level 12. Power 70. Speed 100. Constitution 70. Spirit power 60. Preheart burning fire. Kapag mas mataas ang temperatura, mas malaki ang kapangyarihan nito. Kapag ang temperatura ay umabot sa higit sa $100 pa kopya, $1, ang lahat ng katangian ay pinarami ng 10. Maaari itong gumamit ng sikat ng araw para sa pagtatago, anuman ang kapaligiran, at sumangga ng tubig sa loob ng isang itinalagang saklaw. Minaniebra ang espada upang lumutang sa hangin gamit ang kanyang mga kakayahan. Tumingin si Bai dito ng may labis na kasiyahan. Napaglabanan ko ang Fire Spirit Sword, anunsyo niya. Dali-dali nating tapusin ang bahaging ito ng landas at pagkatapos ay mag-ipon tayo ng tubig. Matapos makatakas sa nagbabagang kahabaan, nagpahinga ang grupo ni Bai malapit sa isang malaking bato. Ang lahat ay lumulunok ng tubig upang pawiin ang kanilang matinding uhaw. Sa malayo, nanatili ang figure ng matandang namumutol ng kahoy, humuhuni pa rin ang kanyang mga talata. Ang daan patungong Shushan Mountain ay mahirap. Ang daan patungong Shushan Mountain ay mahirap. Ang 5 elemento ng langit at lupa ay lumilikha ng mapanganib na mga pagsubok. Ang gintong liwanag ay kumikislap. Ang landas ay nahahati, na nagpapahirap sa pagbabalik. Napansin ito, sumulyap si Bai pabalik at nagsuot ng bagong guwantes, tila inihanda ang sarili. Tumingin siya sa unahan, nag-iisip, tila ang Metal Spirit Sword ay isang pagsubok ng labanan. Tamang-tama, nag-aalab pa rin ako sa init. Akin na ang Fire Spirit Sword ngayon, kaya ikaw ay dahado. Metal Spirit Sword. Sa wakas, dumating ang grupo ni Bai sa isang plaza na nakalagay sa gitna ng mga bundok. Sa gitna ay nakatayo ang isang malaking arena na may tila isang espada na lumulutang sa hangin. Ininspeksyon ni Chu Zishuan ang lugar. Mukhang ang susunod na yugto ay ang Metal Spirit Sword. Sumagot si Bai, oo, tila ito ay isang tuwiran at madaling maunawaan na pagsubok ng labanan. Habang papalapit sila, ang malaking espada ay naging mas malinaw. Ang ibabaw nito ay nakaukit ng masalimuot na sinaunang mga disenyo. Bagaman malinaw na kinuha ng panahon ng tol nito, iniwan itong tila medyo luma. Si Chu Zishuan, nakatingin sa sandata, ay nagpahayag ng kanyang pagkalito. Hindi ba ito dapat ay isang hindi pa pinande na talim? Si Jin Shobako, nalilito rin, ay sumabat. Hindi pa pinande at hindi pa hinasa. Isang kislap ng gintong liwanag ang nagmula sa kung saan sa loob ng espada. Ipinahiwatig ang isang kapangyarihan na nakatago sa loob.
Mukhang mas komplikado kaysa sa inakala namin. Ibinahagi ni Bai ang kanilang pag-aalinlangan, ngunit hindi siya isa na mag-o-overthink ng mga bagay. Sa isang pitik ng kanyang pulso, nagpadala siya ng 3 espada na umiikot sa hangin. Itinuon ang kanyang tingin sa sinaunang talam, sinabi niya, tama na, tamaan lang natin ito at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Nang walang babala, isang hindi nakikita puwersa ang tumama kay Bai, na nagpatamba sa kanya. Mabilis siyang nakabawi, itinulak ang kanyang sarili pabalik sa kanyang mga paa at ipinatawag ang kanyang mutated virus hand. Itinulak niya ang kanyang viral tendrils patungo sa hindi pa hinasa na espada. Sa pagdikit, ang mga lamat ay kumalat sa ibabaw ng talam, ngunit agad na naghilom ang mga ito. Isang tingin ng pag-unawa ang sumilay sa mukha ni Bai. Lumaki ang kanyang mga mata na may bagong kumpiyansa. Naiintindihan ko na, sigaw niya. Nagtika siya, itinuon ang kanyang viral energy. Ang iyong kapangyarihan ay tumataas sa tuwing inaatake ka, tama. Ibinaba niya ang kanyang tindig, naghahanda na harapin ang higanteng espada ng harapan. 100 refinements of steel, o baka 100 refinements of gold, anuman ang tawag mo rito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung anong mayroon ka. Sa gayon, ang kanyang mga kamay ay nagbago, lumalaki ang kalamnan. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao, umikot, at inilunsad ang kanyang sarili sa hangin. Isang maninila na kislap sa kanyang mga mata. Nagbanggaan ang espada at ang tao. Ang epekto ay nagpadala ng shockwaves na umaalpas sa hangin, sinisira ang nakapalibot na bato. Mula sa malayo, pinanood ni Mang Ming, Jinshu Bako, at Chu Zishuan ang labanan. Narinig mo ba ang sinabi ni Senior Bai? Tanong ni Jinshu Bako. Oo, sagot ni Chu Zishuan, nakakunot ang noo. Nagtataka ako, maaari bang mag-upgrade ng walang katapusan ang espadang iyon? Si Jinshu Bako, sabik na makita ang resulta, ay tumango. Iyon din ang iniisip ko. Sa wakas, hamupo ang alikabok, inihayag ang sinaunang espada na ngayon ay nagbago na. Ang walang tigil na pag-atake ni Bai ay hinasa ito sa isang kumikinang na makamundo na talam. Hawak ang bagong pinanday na talam, itinaas ito ni Bai. Ito pala ang gintong liwanag, bulong niya, manipis bilang pakpak ng isang tipaklong, ngunit may hindi kapani-pani walang resistensya. Inikat niya ang espada bilang eksperimento. Mukhang malakas, ngunit nakakagulat na magaan sa pakiramdam. Sinuri niya ito ng may mapanuring mata. Ngayon natapos na iyon, ang tinatayang kapangyarihan ay malapit sa 200. Sa tingin ko, ang pagbaba sa durability ay napunta sa pagtaas ng strength at speed. Ang iba pang mga espada ay may kabuuang stat na 300, ngunit ang espadang ito ay inilipat mula sa durability patungo sa power at speed. Hawak ang manipis na talam sa magkabilang dulo. Naramdaman niya itong mag-vibrate sa kanyang mga kamay. Kaya, gaano karaming durability ang mayroon ka? Bulong niya. Pagkatapos, sa isang biglaang, mapagpasyang paggalaw, binali niya ang espada sa dalawa. Isang notification ang lumitaw. Metal Spirit Sword 100 refinements destroyed. 25,000 experience points ang iginawad batay sa kontribusyon sa labanan. Binitawan ni Bai ang kanyang hawak, hinayaang tumunog ang espada sa lupa. Ang pakiramdam na ito, bulong niya, ay 10 lang sa 10. Buti na lang hindi ko pinili ang Metal Spirit Sword. Hindi ko gusto ang pakiramdam ng patuloy na binubugbog, umaasa sa isang huling suntok. Bukod pa rito, masyadong madaling namatay ito. Isang sandali pagkatapos, sumugod sina Mang Ming, Chu Zishuan, at Jinshu Bako. Si Mang Ming, dumating muna, ay nagulat, lumabas na ang namumutol ng kahoy. Nagulat ang kilay ni Bai. Muling lumitaw ang figure ng namumutol ng kahoy, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa hangin, nagre-recite ng parehong talata. Ang daan ng Shushan Mountain ay mahirap. Ang 5 elemento ng langit at lupa ay mahirap lagpasan. Sa pamamagitan ng umaaligid na alikabok, ang namumutol ng kahoy ay naglakad ng direkta na lumampas kay Bai, na nakatayo ng walang galaw bilang isang bato, pilit na naririnig ang bawat salita. Nagpatuloy ang namumutol ng kahoy sa kanyang awit. Ang 5 elemento ay kumalat sa tuktok ng bundok. Ang walang katapusang daan ay mas mahirap lakbayin. Pinapayuhan kayo ng matandang ito na bumalik, sapagkat kung wala kayong matatag na puso ng Dao, nananatiling nakaharang ang landas.
Ang namumutol ng kahoy ay lumakad pagkatapos lampas sa kanilang lugar, bumalik sa hagdanan. Ang kanyang boses ay nagdadala pa rin ng melodya ng kanyang talata. Mas mabuting bumalik sa landas ng immortal na paglilinang. Si Mang Ning, lubos na nalilito, ay bumaling kay Bai. Master, tanong niya, ano ang dapat nating gawin ngayon na sinabi niya iyon? Ikanros ni Bai ang kanyang mga braso, nakayuko ang kanyang ulo. Hindi ito maganda, bulong niya. Bigla siyang lumingon at tinawag si Chu Zixuan. Mula ngayon, mayroon tayong mahabang daan sa unahan. Ikaw ang dapat na manguna, Chu Zixuan. Si Chu Zixuan, nagulat, ay nakatingin ng walang laman. Si Jin Shobako, may kislap sa kanyang mga mata, ay tinapik si Chu Zixuan sa balikat at inulit ang mga salita ng matanda. Ang walang katapusang daan ay mahirap lakbayin. Kung wala kang matatag na puso ng Dao, nananatiling nakaharang ang landas, at ang pagsubok na ito ay sa iyo, Sword Immortal. Ang titulong Heartsick ang Dao, ikaw lang ang nagtataglay niyan. Gayunpaman, si Chu Zixuan ay nanatiling nalulula sa kalituhan. Si Bai, may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata, ay bumaling kay Jin Shobako. Ang iyong pag-unawa sa Dao ay medyo malalim. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang pinagbabatayan na kahulugan ng pagbaba ng namumutol ng kahoy sa bundok? Si Jin Shobako, kinamot ang kanyang ulo ng nahihiya, ay sumagot, hindi ko masabi ng sigurado. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.